Blockbuster. Sabi ng mga doktor, lahat ng pasyenteng ina-admit sa ospital may record, may pangalan, may edad, may sakit, may petsa kung kailan tumasok, at may petsa kung kailan lumabas, either gumaling o inilabas na patay. Kay Gino, walang petsa ng paglabas kasi hindi siya lumabas at hindi rin siya namatay. Ako si Ellen. Nurse ako sa isang pampublikong ospital sa Maynila. Yung tipong laging puno, laging kulang sa gamot, laging may naghihingalo. 2009 yun, February. Malamig ang gabi dahil maulan. Naka-duty ako sa Ward 7, yung ward para sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Mga cancer, mga stroke, mga hindi na inaasahang mabuhay pa ng matagal. Bandang alas 11 ng gabi, may bagong pasyenteng dumating. Lalaki, mga 35 anyos, payat, putla, nakatsinelas, nakapambahay. Galing sa ER, diagnosis, cardiac arrest, na-resuscitate, stable na raw. Pangalan, tanong ko habang ina-assist ko siya sa kama. Gino, sabi niya. Boses na mahina, parang pagod na pagod. Gino ano? Gino na lang. Tinignan ko ang medical chart. Walang apelyido, walang address, walang contact person. Gino lang. Saan mo gustong i-contact kung sakali? Umiling siya. Wala. Wala kang kamag-anak? Tumingin siya sa akin. Yung mga matang walang emosyon, walang takot, walang lungkot, walang kahit ano. Wala na, sabi niya. Hindi na ako nagtanong pa. Nag-iwan ako ng instruction sa kasamang nursing student. Bantayan si Gino, kunin ang vital signs kada oras. Umalis ako para mag-round sa ibang pasyente. Pagbalik ko makalipas ang isang oras, naandong pa rin ang nursing student. Nakaupo sa tabi ng kama ni Gino, nakatingin sa kanya. Okay lang? Tanong ko. Tumango ang student, pero may kakaiba sa itsura niya. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Ano yun? Tanong ko. Nilapitan niya ako. Bulong. Ma'am, kanina ko pa siyang tinitignan simula nang umalis kayo. Hindi siya gumagalaw. Walang paghinga nakita sa dibdib. Walang pagkurap kahit nakapikit siya. Parang... Ano? Parang hindi na siya humihinga, ma'am. Pero buhay siya. I-check ko ang pulso. Mayroon. Malakas pa. Pero walang ibang galaw. Nanlamig ako. Lumapit ako kay Gino. Hinawakan ko ang pulso niya. Malakas. Normal. Sinilip ko ang dibdib niya. Walang galaw. Inilapit ko ang stethoscope. May heartbeat. Malakas. Regular. Pero walang respiration. Walang pagangat ng dibdib. Walang hangin na pumapasok at lumalabas. Kumusta na Subi iyo? Kuya, kumusta na po kayo? Gino, tawag ko. Walang sagot. Gino, hindi gumagalaw. Hinawakan ko siya sa balikat. Ginalaw ko. Bigla, dumilat siya. Hindi unti-unti, biglaan. Para bang hindi naman siya natutulog. Tinignan niya ako. Gising ka na pala. Sabi ko hinahabol ang hininga. Tumango siya. Gino, kailangan naming i-check ang vitals mo. Pwede bang umupo ka? Hindi siya umimik. Tinitigan lang ako. Gino? Ellen, sabi niya. Tumigil ako. Hindi ko sinabi ang pangalan ko. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko maintindihan. Malungkot pero parang may alam. Ellen, matagal ko nang kilala. Bumalik ako ng isang hapdang. Anong ibig mong sabihin? Nung bata ka pa, nung nasa probinsya ka pa, nung kasama mo pa ang lola mo. Nanlamig ako. Totoong lumaki ako sa probinsya. Totoong may lola ako doon. Namatay nung 2001. Pero hindi ko yun sinabi kahit kanino sa ospital na to. Sino ka? Tanong ko, nanginginig ang boses. Hindi siya sumagot. Tumayo siya sa kama. Oo, tumayo siya. Hindi gumamit ng kamay. Hindi umayos ng upo. Diretso, tayo, at lumakad.
Hindi papunta sa pinto. Lumakad siya papunta sa bintana. "Gino! Huwag!" Sigaw ko. Pero bago pa man ako makalapit, dumaan siya sa bintana. Hindi siya tumalon. Dumaan siya. Parang wala lang. Parang hindi siya solid. Parang usok siyang lumagpas sa salamin. At nawala. Tumakbo ako sa bintana. Binuksan ko. Wala. Walang bangkay sa baba. Walang tao. Walang kahit ano. Bumalik ako sa kama niya. Wala na rin. Pero sa unan, may naiwan. Lumang litrato. Itim na puti. Kupas na. Larawan ng isang matandang babae. Nakaupo sa silya. Katabi niya ang isang batang babae. Mga 5 taong gulang. Kilala ko yung matanda. Lola ko yon. Kilala ko yung batang yon. Ako yon. At sa likod ng litrato, may sulat kamay. Ellen, andito lang ako. Hindi pa ako umaalis. Hindi pa ako pwedeng umalis. Hawak ko ang litrato. Hindi ko alam kung iiyak ako o matatakot. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang litratong iyon. Hindi ko alam kung sino si Gino. Hindi ko alam kung bakit niya kilala ang lola ko. Hindi ko alam kung bakit niya ako kilala. Ang alam ko lang, may mga pasyenteng hindi namamatay. Hindi dahil ayaw nilang mamatay, kundi dahil may hinihintay pa sila. At si Gino, hindi pa siya tapos maghintay.